Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, ang Mambabarang na Biyena. Maghapong naging abala ang lalaking si Danny para sa isang mahalagang selebrasyon. Isang taon na kasi mula nang sila ay ikasal ng asawang si Gracia. Masaya at masigla ang lalaki nung araw na yon. Umabsent pa kasi siya sa trabaho para lamang pagandaan ang araw na yon. Sentimental kasing tao si Danny. Kahit mga simpleng araw na kagaya noon ay mahalaga sa kanya. Kaya talaga namang ginawa niya ang makakaya niya para maging espesyal ang tagpong yon. Maraming handa sa lamesa. Inimbitan na rin ni Danny ang kanyang mga biyenan, maging ang dalawa rin niyang kapatid na lalaki. 8:00 na ng gabi noon, pero hinihintay pa rin niya ang babaeng si Gracia. Habang tumatagal, nakakaramdam na ng hiya ang lalaki. Magdadalawang oras na kasi silang naghihintay. Kuya, darating pa ba si Ate Gracia? Anong oras na oh? Akala ko ba 6:00 ang uwi niya? Labang sinabi sa'yo na mag-overtime? Wala eh. Kanina ko pa nga tinatawagan. Nagdiring naman yung cellphone niya. Pero ayaw pa rin niyang sagutin. Napansin ng kanyang biyena na babae ang nababahala niyang mukha. Kaya naman ay agad itong lumapit sa kanya. Danny, wala pa ba ang asawa mo? Hindi rin ba sumasagot sa tawag mo? Umalis si Nico at Rico bago nagsalita si Danny. Napapakamot pa ito sa kanyang ulo na tila pinipilit lang ikalma ang sarili. Wala pa nga po eh. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya ngayon. Sure naman ako na 6:00 ang uwi niya. Alam niya ba na anniversary niyo ngayon? Alam niyo po yun. 1 week before sinabi ko na sa kanya. Paulit-ulit pa nga ako eh. Umiling at bumuntong hininga na lamang ang ginang na si Regina. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya. Ay nako, Diyos ko talaga ang batang yan. Nakalimutan yata kung anong mahalagang araw ngayon. Pasensya na po kayo kung naghintay kayo na matagal. Wala namang problema sa amin ni Dindo. Anak naman namin ang hinihintay namin. Kung ibang anak yan, doon ako magagalit ng husto. Natawa pa ng bahagya ang ginang. O paano? Doon muna ako sa upuan. Kapag 9:00 na at wala pa ang asawa mo. Siguro uuwi na kami ha. Maaga pa kasi kami bukas para ipa-check up si Dindo. Sige po, maraming salamat po. Napaupo na lamang si Danny sa tapat ng kanilang pintuan. Hawak-hawak niya ang cellphone na nakailang ulit na niyang chinecheck. Nagbabaka sakali na mag-reply na ang kanyang asawa pero wala talaga. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na rin sa kanya ang dalawa niyang kapatid. Maaga pa rin kasi ang pasok ng dalawang yon kinabukasan. O sige, ingat sa pagmamaneho ha. Ingat kayo. Tinapik niya pa ang dalawa sa balikat. Pagkaalis ng dalawa ay siya namang lapit sa kanya ng manong na si Dindo, ang ama ng kanyang asawa. Anak, pasensya ka na sa anak namin ha. Baka may naging emergency lang siya. Sana nga po. Kasi ito yung unang pagkakataon na hindi siya sumipot sa tamang oras sa mahalagang araw namin eh. Malungkot ang mukha ni Danny noong mga sandaling yon. Napansin naman yun kagad ni Dindo. Danny, ganyan talaga kung minsan. Normal yan sa isang relasyon. Isa pa, mag-asawa na kayo. Sa dami ng dapat niyong isipin may mga nakakalimutan na talaga kayo. Tumangon na lamang si Danny. Kung uuwi na po kayo, magbalot na lang po kayo ng pagkain. Sayang po kasi, wala pang bawas yung mga pagkain.
Ay sige, mabuti pa nga. Naglakad ang Manong pabalik kay Regina. Nagsimulang magbalot ng pagkain ng dalawa. Habang abala ang mag-asawa, nakita ni Danny na kararating lang ng babaeng si Gracia. 9:00 na noon. Hindi na yun ang normal na uwi ng kanyang asawa. Magkahalong emosyon kagad ang naramdaman ni Danny. Nakaramdam siya ng galit at inis. Dahil sa unang pagkakataon, nasayang lang ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa buong maghapon. May tuwa rin naman siyang nararamdaman. Pero sobrang katiting lang yon. Oh, bakit ngayon ka lang? 6:00 uwi mo, hindi ba? Hindi siya hinintuan ng babae. Sa halip, pumasok kagad ito ng sala. Nakita ni Gracia ang mga nakahandang pagkain sa lamesa. Nagtaka pa ito dahil naroon ang kanyang ina. Pa? Ma? Bakit kayo nandito? Anong meron? Natawa ng mahina si Danny nang marinig ang tanong ng asawa. Sobra siyang nainsulto. Wala pala talagang naalala si Gracia sa araw na yon. Seryoso ka ba, Gracia? Wala ka talagang naalala? Nagsulubong ang kilay ng babae at muling pinasadahan ang mga nasa lamesa. Nakita niya ang cake doon na may nakalagay na Happy First Wedding Anniversary. Saka lamang naalala ng babae kung ano ang meron. Buti na lang, bumili ako ng cake. Kung hindi, baka hindi mo naalala. Baka sa mukha ni Gracia ang labis na pagkahiya. Gracia, anak, saan ka ba nanggaling? Alam mo ba na tanghali pa lang abala na yung asawa mo sa pagluluto? Anong oras na ba? 9:00 na ng gabi, tapos wala ka pala talagang naalala? Ano bang ginagawa mo kanina? Tawag ako ng tawag, text ako ng text. Pero ni isang reply, di mo ginawa. Ano bang problema mo, Gracia? Ginawa kong lahat para maging espesyal tong araw na ito. Tapos, wala ka lang pakialam? Ano? Sumagot ka naman, oh. Sandali lang. Kumalma na muna kayo. Pag-usapan nyo ng maayos yan sa silid ninyo. Naglakad si Gracia patungo sa kanilang silid. Agad naman ding sumunod ang lalaki roon at saka isinarado ang pinto. Ano, Gracia? Magsalita ka naman. Kailangan kong marinig ang paliwanag mo. Medyo tumataas na ang tinig ni Danny. Mas lalo kasi siyang naiinis kapag hindi nagsasalita ang kinakausap niya. Ano? Wala ka bang bibig? Nagkayayaan sa department namin. Nagbar kami. Nagbar. Nagbar naman pala eh. Ganun pa kasaya sa bar at nakalimutan mo na yata ang lahat? Please, pagod ako. Pagod saan? Saan? Sa bar? Gracia, pagod din ako. Pero gumagawa ko ng paraan para makapaglaan pa rin ng oras para sa'yo. Kaya wag mo naman kong bigyan ng katwiran na ganyan. Oo na, kasalanan ko na. Nakalimutan ko. Hindi ako makapaniwala. Kinalimutan mo yung mahalagang araw na ilang beses kong pinapaalala sa'yo. Siguro, walang kwenta sa'yo yung kasal natin, no? Sasabi mo, May lalaki ka ba? Sa tulong na yun ay tila tumigil ang mundo ng babae. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang unang mararamdaman. Tinatanong kita, Gracia. ano ka ba? Siyempre wala. Kaning ka naman eh. Siguraduhin mo lang. Kasi kapag nalaman kong may lalaki ka, hindi ako magdadalawang isip na ipabarang ka. Musaan ang kalimutan na laking kapis ako. Kinilabutan si Gracia sa sinabi ng lalaki. Hindi niya inaasahan na manggagaling yun sa kanyang asawa. Dahil sa kanyang narinig, doon niya lubusang naintindihan na galit na talaga si Danny. Padabog na lumabas ng silid si Danny.
Iniligpit na lamang nito ang mga pagkain sa lamesa. Pagkatapos ay nagpaalam na rin sa kanya ang mga biyanan. Noong gabing yon ay sirang-sira ang mood ng lalaki. Para siyang mabubuang kapag naiisip niya na baka nagloloko na ang kanyang asawa. Totoo ang kanyang sinasabi na lumaki rin siya sa probinsya ng Capiz. Namulat si Danny sa kultura ng pangkukulam at pambabarang. Kaya naman hindi niya naiwasang gawing panakot yon sa kanyang asawa. Pero alam naman ni Danny na wala siyang lakas ng loob para ipabarang ang kahit na sino. Dakong alauna na ng madaling araw, nakatulog na si Gracia. Nakatulog na lamang din si Danny. Wala pang kalahating oras siyang nakakaidlip. Bigla naman siyang binangungot. Isang babaeng walang mukha ang pumasok sa kanyang panaginip. Tumatawa ito na ang boses ay parang matanda. At ang mas nakakakilabot, sinasabi ng babaeng yon na subukan niya ang barang. Tila ba nanunulsul pa sa kanya ang babae? Nang hawakan na siya sa liig ng babaeng yon, ay saka na siya nagising. Hingal na hingal at pawis na pawis si Danny nang magising siya. Habol niya ang kanyang hininga, habang si Gracia naman ay sobrang sarap pa rin ng tulog. Lintik, akala ko mamamatay na ako eh. Umalis muna ng kama si Danny. Pumunta siya ng sala at binuksan ng ilaw. Pupunta na sana siya sa kusina para kumuha ng tubig, nang biglang may napansin siyang imahe ng tao sa labas ng bintana. Nung una, inakala niyang anino lamang yon ng puno. Pero nagulat si Danny nang bigla yung gumalaw. Sino nandyan? Ngunit wala namang sumagot. Magnanakaw ka ba? Tatawag ako ng guard. Pagkasabing yun ng lalaki ay agad na nawala ang anino. Nagmamadali namang binuksan ni Danny ang main door, pero wala namang tao sa labas. Napapailing na lamang si Danny at kumuha na lamang ng tubig na maiinom. Ang weird nun ah. Pagkatapos uminom ng tubig ay bumalik na lamang si Danny sa kanilang silid. Naabutan niyang umiilaw ang cellphone ni Gracia na nakapatong sa unan. Nakita niyang may numero doon na hindi registered. Tiningnan niya ng maigi ang babae. Masarap ang tulog nito. Hindi yun magigising kung kukunin niya ang cellphone na yon. Nang damputin na ni Danny, bigla namang namatay ang tawag. Titingnan niya sana kung sino ang tumatawag na yon. Pero nagtaka siya dahil may passcode na ang cellphone. Wow, may passcode na talaga ha. Ayos ha. Wala nang nagawa pa si Danny kundi ang ibalik na lang ang cellphone sa unan. Dahil doon nawala na ang antok niya. Kung ano-ano na naman ang pumapasok sa utak niya. Mas lalo siyang napapraning sa mga sandaling yon. Nasanay kasi siya noon na malaya niya lang na nabubuksan ang cellphone ng asawa. Inabot na ng umaga si Danny sa kakaisip. Maaga niyang binuksan ang kanyang laptop at pumwesto na rin sa kanyang working place. Work from home kasi ang setup ng kanyang trabaho. Maya-maya lang, nagising na rin si Gracia. Day off ng babae noong araw na yon kaya magkakaroon sila ng oras para sa isa't isa. Ang kaso, wala sa mood si Danny para makipag-usap. Bukod kasi sa napaparanoid ang lalaki, dumagdag pa sa iniisip niya ang panaginip niya. Coffee or juice? Napalingin si Danny sa likuran nang marinig na nasa pintuan na ng kanyang working place ang asawang si Gracia. Hindi mo ba ako kilala? Alam mo namang hindi ako nag-juice sa umaga eh. Bakit lalagyan mo pa ng option na juice? Kung gusto mo ng kape, sabihin mo na lang kagad. Hindi yung dami mo pang sinasabi. Hoy,
Ayusin mo ang statement mo ha. Hindi yung pangtanga. Tapos kapag pinuna ka, magagalit ka. Hilig mo kasi sa option eh. Bakit? Ina-apply mo ba yan palagi? Ang magkaroon ng option? Tila nag-iba na ang tono ng pagsasalita ni Danny. Kaya naman nakaramdam na rin ng kaunting inis si Gracia. Ako na lang magtitimpla ng kape ko para mas safe. Grabe ka naman sa iniisip mo. Ikaw ang grabe, Gracia. Parang wala nga lang sa iyo na may problema tayo kagabi. Natulog ka kagad sa halip na pag-usapan. Pambihira ka talaga oh. Hindi ka nga rin humingi ng matinong sorry. Hirap na hirap ka bang mag-sorry? Ha? Bakit? Guilty ka ba? Alam mo, ganyan na ganyan yung mga taong may hindi sinasabi. Palibasa kasi masyado kang binibigyan ng kalayaan eh, no? Masyado ka na yatang nagliliwaliw, Gracia eh. Ay naku, bahala ka sa buhay mo. Sinusubukan ko maging maayos tayo pero ganyan ka. Bakit? Sa tingin mo magiging maayos tayo kung wala kang maayos na pinapaliwanag sa akin? Napaka-unreasonable na dahil sa bar na yon, kaya ka nakalimot sa wedding anniversary natin? Buisit! Hindi naging maganda ang day off ng babaeng si Gracia noong mga sandaling yon. Nagbabangayan lang sila ng kanyang asawa. Hindi rin naman kasi humuhupa ang inis ni Danny para sa babae. Dahil hanggat hindi sinasabi ni Gracia kung ano ang problema nito, mananatiling bugnutin ng lalaki. Natapos ang oras ng trabaho ni Danny pero hindi siya lumalabas ng kanyang working place. Ayaw niya munang makita ang mukha ng kanyang asawa. Kaya naman minabuti niyang umidlip na lang muna habang nakaupo siya sa swivel chair. Ay nako, makatulog na nga lang muna saglit. Nakaka-stress. 10 minuto matapos niyang ipikit ang kanyang mga mata, bigla na lamang pumasok ulit sa panaginip niya ang misteryosang Ali. Tumatawa-tawa yon at sinasabing ipabarang ang kahit na sinong gustuhin. Nahihirapan ng huminga si Danny nang pilit niyang magising. Sobrang pawis na pawis siya kahit na may aircon naman sa loob ng silid na yon. Tiningnan niya ang paligid. Naalala niyang umidlip lang siya sa kanyang working place. Paglabas niya sa silid na yon, walang tao sa sala. Wala ring tao sa kanilang silid. Nang tingnan niya ang cellphone ay nag-iwan pala ng mensahe ang kanyang asawa. Grocery. Di man lang ako hinintay. Ay naku, bahala siya. Tumungo siya sa kanilang silid at nagpalit ng damit. Pagharap niya sa salamin ay bigla na namang sumagi sa isipan niya ang kanyang panaginip. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay may kakaibang pinapahiwatig ang panaginip sa kanya. Kailangan ko na yata magpatingin ha. Ay, pero wag na lang. Gastos pa yun eh. Nang makapagbihis ay umalis na muna siya ng bahay. Pinuntahan niya ang bunso niyang kapatid na si Nico. Sakto naman nakalalabas lang nito ng trabaho. Nang nasa sasakyan na sila ay saka lamang sila nag-usap. Oh, anong balita? Nag-away kayo ni Ate Gracia? Napangisin na lamang si Danny. Silence means yes, no? Feeling ko talaga may lalaki si Ate Gracia nyo eh. Paano mo naman nasabi, kuya? Bigla na lang siyang nagbago. Hindi naman siya dating ganun eh. Dati naman siya pa yung nakakaalala ng mga mahalagang event sa buhay namin. Ngayon, parang wala lang sa kanya eh. Kinausap mo na ba siya ng maayos dyan? Paano ko makakausap parang laging lutang. Nakakainis yung mukha niya eh. Akala mo siya pa yung may ganang magalit? Ay nako kuya.
Mabuti pa, pag-usapan niyo yan. Sayang naman kung magkakaaway lang kayo palagi. Teka, may gagawin ka ba ngayon? Wala naman. After work, gym lang naman palagi ako eh. Pero ngayon, pwede naman ipagpaliban kung may pupuntahan tayo. O sige, samahan mo muna ako. Pupunta tayo sa trabaho ni Gracia. Teka, ano naman ang gagawin natin dun? Titingnan ko kung sino sa mga ka-department niya na lalaki ang posibleng maging kabit niya. Paano mo naman malalaman? Magbabase ka lang sa itsura. Hindi naman tayo pwedeng magtanong-tanong doon kasi baka makarating sa asawa mo. Kagabi, may number na tumatawag kay Gracia. Ilang beses. Nasave ko nga yung number na yun eh. Tatawagan ko mamaya kapag nakita ko ng naglabasan na yung mga katrabaho ni Gracia. Kapag nakita kong isa sa mga yun nagring ang phone, matik, yun na yun. Kailangan ba talaga nating umabot sa ganito, kuya? Ang creepy mo, ah. Nico, maiintindihan mo rin ako kapag nagkasyota o nagkaasawa ka na. Sino ba namang hindi mapapraning, di ba? Bigla na lang siyang nagbago. Ay, sige na. Mag-seatbelt ka na at aalis na tayo. Maingat na pinandar ni Nico ang sasakyan. Nasa kalahating oras lang naman ang biyahe nila papunta sa trabaho ni Gracia. Mabuti na lang ay walang pasok ang lalaki noon, kaya malaya magagawa ni Danny ang kanyang binabalak. Nakaparada lang sila sa gilid. Pasado 6:00 na nang bumaba sila ng sasakyan. Nasa gilid lang sila at bahagyang nakatago. Mga ilang sandali lang nakita na ni Danny ang mga katrabaho ni Gracia. Nang i-dial na ni Danny ang numero, isa sa mga lalaking kalalabas lang ng gate ang nakita nilang dumukot ng cellphone. Sabi ko na nga be, lalaki may-ari ng number na ito. Aktong lalapitan na nila ang lalaki, pero nakita nilang bigla na lang yung napaload sa sidewalk. Lumapit sa lalaki ang iba nitong kasamahan. Ang lalaki naman ay sige lang sa ubo, hanggang sa naalarma na ang mga taong nakakakita. Dahil ang lalaking yon ay nilalabasan ng mga insekto sa mga butas ng katawan. Narinig na lamang na magkapatid na ang lalaking daw yon ay binarang. Walang makalapit sa lalaki dahil sa mga insekto nito sa katawan. Sa takot, bumalik ng sasakyan si Danny at Nico. Kuya, binarang daw yun? Di ba katrabaho ni Ate Gracia yun? Oo, ang masama nito, baka ako pa mapagbintangan eh. Ha? Bakit ikaw? Mambabarang ka ba? Nagbanta kasi ako kay Gracia na kapag nalaman ko kung sino yung lalaki niya, ipababarang ko. Ay, sira ulo ka, kuya. Alam mo naman na taga-kapis tayo eh. Baka isipin nila na mambabarang ang pamilya natin. Nang tingnan nila ulit ang lalaking nasa sidewalk na pinagkakaguluhan ng mga tao, hindi na yung gumagalaw. Nakasubsob na lang yon sa semento at sige sa paglabas ng mga insekto. Pinandar na lamang ni Nico ang sasakyan. Tama lang sa kanya yon. Malakas talaga kutob ko na lalaki yun ni Ate Gracia mo eh. Pero nag-aalala ko para sa'yo, kuya. Baka mamaya ikaw madiin eh. Huwag ka mag-alala. Walang nakukulong sa barang, no? Wala pang batas na ginagawa para sa mga ganoong krimen. Pero wala akong kinalaman dun ha. Nasabi ko lang kay Ate Gracia mo yun pero wala akong lakas ng loob para gawin yun. Lumipas ang mga sandali ay nagpahatid na rin si Danny sa bahay nila. Umalis na rin naman si Nico noon. Pagpasok ni Danny sa kanilang bahay, naabutan niyang tulala si Gracia sa kanilang sala. Tila ba umiiyak yon dahil sa namumula nitong mata. Oh, anong problema mo? Dahan-dahang nagangat ng tingin sa kanya ang babae. Namumungay ang mga mata nito. Hindi mo alam? Magtatanong ba ako kung alam ko? Diyos ko naman oh.
Tumayo si Gracia at makahulugang tumingin sa mga mata niya. Patay na si Gian. Oh, sinong Gian? Kasama ko sa trabaho. Bakit? Close kayo? Bakit naiiyak ka? Oo, close kami. Kasi siya lang naman ang nakakaintindi sa lahat ng hinaing ko sa buhay eh. So sinasabi mo na hindi kita naiintindihan? Umamin ka nga sa akin. Anong ginawa mo? Pinagsasabi mo? Pinaparang mo ba siya? Ha? Sira ulo ka ba? Namatay si Gian kanina nang dahil sa barang. Maraming lumabas na insekto sa katawan niya. Ang iba namang insekto, kinain ng laman loob niya. Ako ang pinagbibintangan mo? Dahil ba to sa sinabi ko na ipababarang ko kapag nalaman ko kung sino ang lalaki mo? Bakit? Tanungin nga kita. Lalaki mo ba yun? Hindi nakapagsalita si Gracia. Umiiling-iling lang ito habang pinipilit na hindi maiyak. Siya ba yung numerong tumatawag kagabi sa'yo ng paulit-ulit? Ha? Sumagot ka! Oo! Pero wala namang namamagitan sa amin. Wow! Hindi sanggol ang kausap mo, Gracia. Huwag mo akong lokohin, no? Close kayo, di ba? Tapos, walang pangalan sa cellphone mo yung number na yon? Ang sabihin mo, naglalandian talaga kayo. Ano? Umami ka na! Ikaw ang umamin. Pinabarang mo siya. Hindi ko siya pinabarang. Paano ko siya ibabarang Hindi ko nga siya kilala Nag-iisip ka ba? Natameme si Gracia. Tila napagtanto nito na parabang nalaglag na siya sa patibong ng lalaki. Hinawakan ng lalaki ang magkabilang balikat ni Gracia. Ikaw ang umamin, Gracia. Nanlalalaki ka, no? Kitang-kita sa mga mata mo Oo na! May namamagitan sa amin. Alam mo kung bakit? Kasi ang boring mo na. Wala nang ikasal tayo. Palagi ka na lang nakatuon sa trabaho. Nandito ka na nga lang sa bahay, hindi mo pa ako mabigyan ng oras. Kaya yan, balik ang atensyon ko sa ibang lalaki. Sa lalaki na palagi akong pinakikinggan. Inaalagaan ako kahit hindi ko masuklian lahat na kabaitan niya ng dahil sa'yo. Lahat ng pagkukulang mo, pinupunan niya. Natameme na lamang si Danny noong mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na ganun kalakas ang loob ni Gracia para ipagtapat ang bagay na yon. Nakaramdam ng sakit si Danny. Hindi niya matanggap na nagawa siyang lokohin ng babaeng kanyang pinakamamahal. Sabihin mo nga sa akin, masama ba akong tao? Ginagawa ko lang naman lahat para maging maayos ang buhay natin Kulang sa oras? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Mula nang ikasal tayo, ikaw ang mas naging abala sa trabaho mo. Ako, dito sa bahay ang laging nakilos. Pinagluluto kita. Pinagsisilbihan kita. Lahat ginagawa ko para sa'yo. Hindi mo na nga kailangang gumalaw kapag kakain ka Kulang na nga lang subuhan kita Tapos sasabihin mo sa akin, kulang na ako ng oras sa'yo. Nasaan bang utak mo? Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga makontento. Natahimik si Gracia. Hindi ako makapaniwala, Gracia. Nasa loob pala talaga ang kulo mo. Hindi ako makapaniwala na nagawa mong wasakin ang relasyon natin para lang sa kailan mo lang nakilala. Oo, may oras na nagkukulang ako. Pero hindi mo naman napapansin kung paano ako bumabawi Kasi distracted ang utak mo, Gracia. Alam mo, mabuti pa ngang nangyari sa kanya yun Kung binarang man siya. Kasi alam mo, kayo mga cheater, wala kayong puwang sa mundo. Mga salot kayo. Hindi naman ito mangyayari. Kundi dahil sa... Manahimik ka!
Pwede ba lumayas ka? Lumayas ka na! Bakit ako lalayas? Meron nating dalawang pinagpatayo ng bahay na ito ha. Hindi ako aalis dito. Eh di wag! Wag na lang tayong magpansinan. Huwag ka mag-alala. Ipapasikaso ko na yung annulment natin kapag day off ko. Para makapaglandi ka na kagad ng maayos. Patay na yung isa eh. Di ba? O di maghanap ka kagad. Pinatay mo eh. Hindi ko nga siya pinatay. Nagpanda ka sa akin. Sinabi ko lang na ipababarang ko. Pero wala akong lakas ng loob na gawin yun. Kung talagang kilala mo ko, dapat alam mong hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa'yo. Alam mo, sa lahat ng manluloko, parang ikaw pa tong matapang at pakampante. Praktisado ka na ba? Ikaw pang hindi maniniwala sa mga sinasabi ko? Parang ako pa yung nagsinungaling eh. Parang ako pa yung nanloko eh. Iba ka! Naglakad ang babae patungo sa kanilang silid. Sinirado nito ang pinto ng padabog. Naiwan naman ng lalaki sa sala at napaupo na lamang sa sofa. Dito na niya naramdaman ang sakit. Naramdaman na lamang ni Danny na tumutulo na pala ang kanyang luha. Nagsarado ang kanyang kamao. Hindi niya maiwasang hindi masaktan. Dahil para sa kanya ay wala naman siyang ginawang masama na makakasira sa relasyon nila. Lumipas ang 2 oras. Nagpakasasa sa alak ang lalaking si Danny. Mag-isa niyang nilaklak ang isang case ng San Miguelite. Nang makaramdam na ng bagyang pagkahilo, naisipan niyang pumunta sa kanilang likod para doon matulog. May lumang papag kasi roon na maaring higaan. Idagdag pa na medyo mahangin sa parting yon. Pagkahiga niya roon, wala pang 5 minuto ay nakaramdam na siya ng isang presensya. Medyo madilim doon. Kaya nang may makita siyang tao ay hindi niya mamukaan. Ang alam niya lang ay matandang babae yon. Hindi niya sigurado kung dalalang ba ng kalasingan yon. Pero pamilyar ang boses na nagsabi sa kanya, Ipabarang mo na ang lalaking niya. Napabangon si Danny. Mahilo-hilo siyang tumayo. Sino ka ba? Ikaw ba yung nasa panaginip ko? Teka, nananaginip ba ako ha? Sabihin mo nga. Walang ibang sinabi ang matandang babae. Tawa lang ito ng tawa na parang nababaliw. Mga ilang sandali lamang ay naglakad na rin paalis ang misteryosang matanda. Habang si Danny naman ay unti-unti na ring nakatulog. Hindi na niya namalaya ng oras. Nagising siya ng 3:00 na ng madaling araw. Bagya pang masakit ang kanyang ulo ng mga sandaling yon. Daan-daan siyang lumingon. Nagtataka siya kung ano ang ginawa niya sa likod ng bahay nila. Napailing na lang siya nang maalala na nalasing nga pala siya. Naglakad siya papasok ng kanilang bahay. Pagdating niya sa kusina, naabutan niya ang kapatid na si Nico. Umiinom yun ng tubig. Mukhang uhaw na uhaw ang lalaki. Oh, Nico, anong ginagawa mo rito? Madaling araw na. Napadaan lang ako, kuya. Nakigamit ako ng banyo. ibak na ako kaya pumasok na ako kahit wala ka. Hindi mo naman sinasagot yung phone mo eh. Teka, nasaan ba si Ate Gracia? Bakit parang walang tao dito sa inyo? Bukas naman ang pinto. Nakahawak pa sa ulo si Danny nang umupo sa tapat ng lamesa. Pabayaan mo na yun. Ayoko sa mga manloloko. Nagtaka si Nico sa kanyang narinig. Manloloko? Bakit? Legit talaga na may lalaki si Ate Gracia? Alam mo yung nakita nating lalaki sa tapat ng workplace nila? Yung namatay on the spot kasi binarang? Yun. Ha? Seryoso?
Tumango-tango si Danny. Hindi makapaniwala si Nico. Napapailing na lamang ito. Sabay na napasilip ang dalawa sa sala na makarinig sila ng mga yabag ng paa. Nakita nila si Gracia na parang kagagaling lang sa labas. Nakaramdam ng ilangan sa pagitan ni Danny at Gracia. Diretso pasok naman si Gracia sa kanilang silid. Habang si Danny naman ay napabuntong hininga na lang. Okay din pala si Ate Gracia. Parang wala lang nangyari. Yun nga eh. Ganyang katigas ang mukha niyan. Kung pwede ko nga lang palayasin dito yan eh, edi pinalayas ko na. Makalipas pa ang 1 linggo. Naging mahirap para kay Danny ang naging setup nila. Magkasama pa rin kasi sila sa iisang bahay, ngunit magkaiba lang ng silid. Sa araw-araw na nakikita niya si Gracia, hindi niya maiwasang hindi kamuhian ng babae. Nakakaramdam siya ng galit. Lalo na kapag nakikita niyang may kausap na iba ang babae sa call. Ganun pa man, sinusubukan na lang ni Danny na sanayin ang kanyang sarili. 5:00 ng hapon habang abala si Danny sa paglalaro ng online game sa kanyang laptop, narinig niya ang tinig ni Nico sa sala. Kausap si Gracia at tila hinahanap siya. Ilang sandali lang naramdaman na lamang ni Danny na nasa pintuan na ang bunsong kapatid. Oh, di ka nagsabi na pupunta ka. Hindi sana nakapag-order ako ng pagkain natin. Ayos lang kuya. Wala rin naman akong ganang kumain eh. Nang tingnan ni Danny si Nico ay nagulat siya sa itsura nito. Namumula kasi ang katawan nito. Mapungay ang mga mata at parang nangihina. Uy, ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Hinawakan ni Danny ang leeg ng lalaki. Hindi naman yon mainit, pero malamig ang pawis nito. Anong nararamdaman mo? Kanina lang to eh. Bigla na lang ako nanghihina, tapos naging ganito na kulay ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Niisip ko nga baka may allergy ako eh. O sige, magbibis lang ako, dadaling kita sa ospital. Huwag na kuya. Siguro kailangan ko lang ng pahinga. Ilang araw na rin kasi akong overtime sa trabaho eh. Sigurado ka ba? Tingnan mo yung itsura mo. Hinang-hina ka eh. Para kang binugbog ng taong bayan. Ayos lang ako kuya. O sige, diyan ka lang. Bibili lang ako sa labas ng gamot sa allergy. Tumango na lang si Nico. Nagmamadali namang lumabas ang lalaki. Nakasalubog niya pa sa pinto si Gracia. Hindi yun makatingin sa kanya ng diretsyo. O ano? Nailibing na ba yung kabit mo? Ngumisi lang si Gracia at sumagot. Oo. Nailibing na kahapon yung pinabarang mo. Huminga na lamang si Danny. Hanggang ngayon kasi ay siya pa rin ang pinagbibintangan. Napapaisip na nga rin si Danny kung sino ang maaring bumarang sa lalaki ni Gracia. Wala kasi siya talagang maisip kung sino. Umalis na lang si Danny para bumili ng gamot. Wala pang 10 minuto ay nakabalik na rin siya. Dali-dali niyang pinuntahan si Nico sa kanyang silid. Naabutan niyang nakahiga si Nico. Nang hawakan niya ang binata, naramdaman niya ang init ng katawan nito. Hindi na normal ang init ng katawan ng kapatid. Nico? Uy, ang taas na ng lagnat mo. Halika na nga, dadali na kita sa ospital. Bubuhati na sana niya ang kapatid nang biglang nakita niyang may lumabas na insekto sa ilong ng binata. Nung unay inakala niyang nagkataon lang. Pero nanlaki ang mata ni Danny nang mapansin na meron ding lumalabas mula sa ilalim ng damit ng lalaki. Binaba niya ulit ang kanyang kapatid. Napalunok siya ng laway nang mapagtantong binabarang din ang binatang si Nico. Kuya. Nico, anong nararamdaman mo? Ayos lang ba ang paghinga mo? Kuya, parang
Ang daming gumagalaw sa katawan ko. Nang iangat ni Danny ang damit ng lalaki ay ikinagulat niya ang kanyang nakita. May malaking bukol si Nico sa tagiliran na siyang pinagmumulan ng mga insekto. Kuya, binabarang ba ako? Nico, kumalma ka lang. Hahanap ako ng albularyo. Hindi kasi kita pwedeng dalhin sa ospital kasi lalong lalala yan. Kuya, ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay, okay? Dito ka lang muna, ha? Babiyahe lang ako pa Quiapo. Pupuntahan ko yung dating gumamot sa akin nung nabati ako. Kumalma ka lang dito, ha? Babalik ako kagad. Kinuha ni Danny ang itim na jacket na nakasabit sa likuran ng pinto. Nagmamadali siyang umalis. Napansin pa niya si Gracia pero hindi na niya yon kinausap. Mabilis ngunit maingat na minaneho ni Danny ang sasakyan. Mabuti na lamang ay hindi naman ganon kabigat ang trapiko. Kaya naman nakarating kagad siya sa Quiapo. Agad niyang hinanap ang albularyo na gumamot sa kanya noon na si Mang Rolly. Sa kanyang pagtatanong-tanong, nahanap niya kagad ang albularyo. Nakilala siya nito kaya hindi na nahirapan si Danny na kausapin ang matanda. Agad niyang pinaliwanag ang nangyari. Kalaunan, sumakay na rin si Mang Rolly sa sasakyan. Daladala ng matanda ang mga kagamitan nito. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakabalik na rin si Danny. Kasama na niya sa bahay si Mang Rolly. Naabutan nila si Gracia na inaasikaso si Nico. Narinig ko kanina na sumisigaw siya kaya pumunta ako dito. Hindi ko alam, yan na pala ang kalagayan ng kapatid mo. Kaya ayun, inasikaso ko muna habang wala ka pa. Salamat, ha. Mang Rolly, pwede po ba tingnan niyo na po yung kapatid ko? Nilapitan kagad ng albularyo si Nico, na noong mga sandaling yon ay wala ng malay. Inalis ng albularyo ang buong damit ni Nico. Bumungad sa kanila ang ilang bukol na pinagmumula ng mga insekto. Danny, kumbaga sa cancer nasa stage 3 na ito. Dapat nung may mga sintomas pa lang sinabi mo na kagad sa akin. Ngayon lang din po talaga namin nalaman. Kung hindi pa siya nagpunta, hindi ko malalaman na binabarang na pala siya. May alam ka ba na gumagawa nito sa kanya? Wala ho. Ang bait-bait ho ng kapatid ko na yan. Tahimik lang ho yan. Alam mo kasi, malakas ang barang na ginawa sa kanya. Ibig sabihin lang nun katanggap-tanggap ang dahilan kung bakit siya binarang. Mas malakas ang barang kapag may sapat na dahilan para gawin yon. Napaisip si Danny habang nakaupo sa gilid. Napatingin din siya saglit kay Gracia na naroon rin nung mga oras na yon. Meron akong gagawin para mapabagal natin ang panganganak ng mga insekto. Kailangan ko lang ng dahon ng bayabas. May alam ako makukuha na ng dahon ng bayabas sa village na ito. Tara, ituro mo sa akin. Bilis! Nagmadaling lumabas ang dalawa. Isinantabi na muna ni Danny ang personal niyang issue para sa babae. Ang iniisip niya lang nung mga sandaling yon ay ang kaligtasan ni Nico. Nasa 5 minuto lang na naglakad ng dalawa, narating nila ang medyo liblib na lugar ng village, na kung saan naroon ang iba't ibang tanim ng mga halaman at puno. Ayun, puno ng bayabas yon. Walang sinayang na pagkakataon si Danny. Nagmamadali siyang umakyat at pumitas ng maraming dahon. O tara na, ayos na siguro to. Nauna nang naglakad si Danny nang hindi man lang hinihintay ang babae. Pagbalik nila sa kanilang bahay, nakita nilang dumadami na ang lumalabas na insekto mula sa mga bukol. Kaya naman pinalaga na rin ni Danny kay Gracia ang dahon ng bayabas. Ano pong balita, Mang Rolly? Magalaw ang mga insekto. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ginagalaw din ng mambabara ngayon ang mga insekto niya. Kailangan na nating magmadali. Parang totodasin na siya ng mambabara ngayon.
Naglabas na ng itim na libro ang albularyo. May dinukot din itong garapo na may laman ng mga kulisap. Para saan po yan mga yan? O kontrahin natin ang barang. Ang mga kulisap na ito ay lalabanan nila ang mga insekto. Susubukan ko ring ibalik ang barang. Kumuha rin ng maitim na kandila ang albularyo. Pinahawakan nito ang itim na kandila kay Danny. Habang si Mang Rolly naman ay may kung anong binabasa sa libro. Maya-maya lang, binuksan na ni Mang Rolly ang garapon. Lumipad palabas ng bahay ang mga kulisap. Sakto naman na nakabalik na rin si Gracia na dala ang pinakuloang dahon ng bayabas. Sasalok lang ako sa garapon. Ipapainom ko sa kanya. At ang tira naman ay ipahid nyo sa katawan niya. Sinunod nila ang utos ng albularyo kahit na medyo nandidiri na sila sa mga insekto. Nang gawin nila yon, napansin nilang tila kumalma ang mga insekto. Pansamantalang hindi lumalabas ang mga yon mula sa bukol. Itutuloy ko na ang pagbabasa ng orasyon. Maaari bang iwan nyo muna kami? Sige ho. Kapag may kailangan ho kayo, tawagin nyo lang ako sa labas ha. Tumangulang ang matanda. Lumabas na rin si Danny at si Gracia. Naupo si Danny sa sofa, habang si Gracia naman ay sa kabila. Tahimik lang sila nung una hanggang sa binasag na nga ni Danny ang katahimikan. Kung ako ang bumarang sa kapatid mo, sino naman ang bumarang sa kapatid ko? Ako rin. Walang salita ang lumabas mula sa bibig ni Gracia. Hindi ko siya binarang. Oo, gusto ko siyang saktan dahil sa ginawa niyo sa akin. Pero hindi ko masisikmurang ipabarang siya. Sinabi ko lang yun pero hindi ko yun kayang gawin. Nakita mo naman kung paanong mahirapan si Nico ngayon, di ba? Kaya alam ko kung gaano kahirap ang mabarang. Kung sino man ang bumarang kay Nico at sa kabit mo, iisa lang yan. Baka may galit sila sa atin. Kasalanan ko. Wala nang silbi ang pagsiself-pity mo, Gracia. Kahit ilang beses mo pang pagsisihan o sisihin ang sarili mo, wala nang mangyayari. Sorry. Ayoko nang marinig yan. Mas gusto kong pagtuunan si Nico. Gusto ko siyang makaligtas dahil alam kong nadadamay lang siya sa atin. Huminga ng malalim si Danny. Muli niyang pinagmasdan ang babaeng minsan na niyang minahal. Malungkot ang mukha ni Gracia. Para itong sinakluban ng langit at lupa. Pero kapag nakikita ni Danny ang mukha ni Gracia, naaalala niya lang ang ginawa nito sa kanya. Napatayo sa kinauupuan ng lalaking si Danny nang tawagin siya ng albularyo. Dali-dali rin namang pumunta ng silid ang lalaki. Sa ngayon, napahina ko ang barang sa kanya. Pero maganda tayo sa mga susunod na araw. Kasi ngayong nagawa ko ring barangin ang mambabarang, siguradong hindi yung papayag na hindi mapalala ang lagay ng pasyente natin. Naibalik niyo po ang barang? Oo, pero hindi ibig sabihin nun na magiging ayos na kaagad ang kapatid mo. Kailangan pa rin nating ituloy ang panggagamot. Ganun po ba? Kung ayos lang mo sa inyo, kung pwede na dito na muna kayo sa amin para sa oras na may emergency, hindi na ho kayo mahirapang bumalik. Kung ayos lang naman sa iyo, wala namang problema sa akin. Para na rin mas maobserbahan ko ang kapatid mo. Hindi kasi biro yan. Sige po, ayusin ko lang po muna yung kwarto na gagamitin po ninyo sa itaas. Wala po ba kayong ibang kamag-anak na maghihintay sa'yo? Ayos lang naman. Alam naman nila na kadalasan nangyayari sa akin to na hindi ako nakakauwi dahil sa ginagawa ko. Sige po, mabuti naman po kung ganon. Umakyat si Danny sa ikalawang palapag. Hindi na masyadong nagagamit ang kwartong naroon kaya naman medyo natagalan siya sa paglilinis. 8:00 na ng gabi nang matapos na siya sa paglilinis doon.
Naamoy na niya mula sa kusina ang mabangong amoy ng adobo. Pagbaba niya ay nakita niyang nagluluto na pala si Gracia. Hindi niya pa rin yun pinansin at pinuntahan na lang si Mang Rolly. Mang Rolly, ayos na po yung silid niyo sa taas. Maya-maya ho bumaba na ho kayo para kumain ha. At kapag makailangan kayo, magsabi lang po kayo. Ay sige, maraming salamat Danny. Pinagmasdan na lamang ni Danny ang kanyang nakababatang kapatid na si Nico. Umimpis na ang ibang bukol na pinamumugaran ng insekto. May mga insekto rin na bumabagsak na lang dahil namamatay. Kahit na paano, nakaramdam ng kagaangan ng kalooban si Danny. Ang iniisip na lamang niya ay kung papaano sasabihin sa kanyang pamilya ang lagay ni Nico. Bumuntong hininga na lamang si Danny. Tatawagan na sana ni Danny ang isa pang kapatid na si Rico nang bigla namang magkamalay si Nico. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya at mapungay pa ang mga mata. Kuya, huwag mo nang ipaalam kina Papa at Mama to ha. Lalo na kay Kuya Rico. Ayokong mag-alala sila sa akin eh. Huwag ka na munang magsalita ng magsalita. Magpahinga ka na muna dyan. Ako nang bahala. Kuya, sorry. Ha? Sorry saan? Basta, sorry. Ano ka ba naman? Huwag mo nga isipin na pabigat ka. Kung ano na naman ang natakbo sa utak mo eh. Hindi ka naman ganun no? Kapatid kita, kaya ako ito ginagawa. Sino ba namang kuya ang gustong nakikitang naghihirap ang kapatid niya, di ba? Kaya ayos lang. Ang malaga sa akin matapos na ito. Pero kuya, sino kaya ang bumabarang sa akin? Iisa lang din kaya ang bumabarang sa akin sa bumarang sa lalaki ni Ate Gracia. Alam mo, sa totoo lang, yan din ang iniisip ko eh. Pakiramdam ko talaga, hindi lang basta nagkataon ng lahat eh. Parang may sumasadya nito eh. Basta kuya, kapag hindi kinakaya, hayaan niyo na lang ako. Dapat lang ito sa... Tumigil ka ha. Lumabang ka. Nakita mo bang sumusuko kami sa'yo? Hindi naman di ba? Nakita ni Danny ang malalim na paghinga ni Nico. Sige na, magpahinga ka na muna. Kailangan mo maibalik ang lakas mo. Ang sabi kasi ni Mang Rolly, siguradong gaganti raw yung mambabarang. Sige kuya, magpapahinga na ako. Muling pumikit ang binata. Lumabas na rin ng silid si Danny. Tinawag na rin niya si Mang Rolly para yayaing kumain. Sabay-sabay silang tatlo nila Gracia. Nasa iisang hapagkainan lang sila pero parang wala namang balak na magpansinan. Pagkatapos kumain, nagpasya si Danny na samahan si Nico sa silid. Doon na rin siya matutulog para mabantayan yon. Habang nasa kama si Nico, nasa single sofa naman si Danny. Nakaupo lang siya roon. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakaramdam na rin siya ng antok. Hanggang sa tuluyan na nga yung nakaidlip. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik na naman sa panaginip niya ang misteryosang matandang babae na walang mukha. Narinig niya ang pamilyar na boses at tila meron yung sinasabi sa kanya na noong una hindi niya na naman maintindihan. Pero kalaunan, bumubulong na yun sa kanyang tenga at sinasabing, Barang, barang, ito ang dapat sa mga makasalanan. Nahihirapan ng huminga si Danny sa mga pagkakataon na yon. Pero buti na lang bago siya maubusan ng hininga ay nagawa niya pang magising. Hingal na naman si Danny. Sunod-sunod na paghinga ang kanyang ginawa. Napalingon siya sa gilid.
nakita niyang nakaiga pa rin si Nico. Nilapitan niya yun matapos buksan ang ilaw. Maayos pa rin naman ang kalagayan ni Nico. Maayos din ang paghinga nito kaya nabawasan ang pag-aalala ni Danny. Lumabas siya saglit para sana kumuha ng tubig. Pagdating niya sa sala, naririnig niya sa itaas na gising pa pala si Mang Rolly. Rinig niya kasing medyo napapalakas ang pagbabasa ng albularyo. Inakyat niya ang matanda para pagsabihan, pero tumigil na si Rolly nung naroon na siya. Pasensya na. Naabala yata kita. May ginagawa lang ako. Inaalam ko kung nasaan ang lokasyon ng mambabarang. Mang Rolly, sa katunayan kaya ako nagising kasi napapanaginipan ko yung mambabarang Ilang beses na nangyayari yun sa akin. Lagi niyang sinasabi ang barang. Pagsabing yun ni Danny ay lalong sumeryoso ang mukha ni Mang Rolly. Sabihin mo nga sa akin, nakita mo ba ang mukha? Hindi nga po Pero kita kong mahaba ang buhok niya. At base sa boses niya alam kong may katandaan na siya. Makakatulog yan, iho. Akin na yung kamay mo. Bakit o? Anong gagawin niyo? Kailangan ko ng dugo mo. Kahit isang patak lang. Gagamitin ko yon para malaman natin kung nasaan siya. Total lagi siyang pumapasok sa panaginip mo. Sumang-ayon na lamang si Danny. Kumuha ng karayom ang matanda at tinusok sandali sa dulo ng daliri ni Danny. Pinatak ng albularyo ang dugo sa kulay brown na papel. Itinapat ni Mang Rolly ang papel sa kandila. Pagkatapos ay inipit niya sa loob ng librong yon. Basahin mo ito, iho. Sabay nating dadasalin yan. Inabot ni Danny ang isa pang libro na maliit. Binasa niya ang dasal na nasa pahina 13. Makailang ulit silang nagdasal. Pagkatapos muling kinuha ni Mang Rolly ang papel na may dugo. Doon ay nakita ni Mang Rolly na tila nagkorting ilog ang dugo. Tiningnan din naman ni Danny. Pero hindi niya nakikita kung anuman ang nabuong imahe sa papel. Tanging ang mga mata lamang ng albularyo ang nakakaintindi. Iho, nasa tabing ilog ang kinaroroonan ng mambabarang. Nasa isang malinis na ilog na maraming batuhan. Base pa sa ibahe, kilala niyo ang mambabarang. Oh? Kilala ho namin? Napailing si Danny. Wala siyang maalala na may kilala siyang mambabarang. Kahit na anong gawing pag-iisip ng lalaki, wala siyang mahalungkat sa kanyang utak. Isipin mong mabuti. Kapag naalala mo, dito na mabibigyang kasagutan ng lahat, iho. Malalaman na natin kung sino ang bumabarang sa kapatid mo. Wala talaga akong maisip Hindi ko ha? Napatigil sa pagsasalita si Danny nang marinig nilang sumigaw si Nico. Nagmamadali silang tumungo roon. Nadatnan nila si Nico na nilalabasan na naman ng mga insekto. Dumadaing na naman sa sakit si Nico at namumulan na naman ng katawan. Nagsisimula na naman ang mambabarang. Kunin mo ang bayabas. Initin mo, dali! Kinuha ni Danny ang bayabas na nakalagay sa timba. Inilagay niya yon sa malaking kaldero at saka muling nilaga. Matapos lang ang ilang minuto, nilagyan na nila yon ng malamig na tubig para maging maligamgam. Muling pinainom ni Mang Rolly si Nico ng nilagang dahon ng bayabas. Pero sa mga pagkakataon na yon, mas lalo nang lumala ang paglalabas ng mga insekto. Mas dumadami ang bukol at muling namamaga at lumalaki. Mang Rolly, ano pong gagawin natin? Mukhang mas lalong lumalala. Punasan mo ng bayabas sa kapatid mo. Babarangin ko rin ang mambabarang. Ikinagulat ni Danny ang kanyang narinig, pero pinagtuunan na lamang niya si Nico. Nagsimula ang albularyo.
Naglabas na naman ito ng panibagong garapon na meron ding insekto. Hinuli rin ni Mang Rolly ang ilan sa mga insekto na nanggaling sa katawan ni Nico. Kung ano-anong mga Latin na salita ang sinasabi ni Mang Rolly. Dumudugo na rin ang kamay noon dahil sa makailang ulit na paghiwa sa palad. Nag-aalala na nga si Danny pero sumenyas lang ang matanda na wag itong pakialaman. Parami na ng parami ang insekto sa silid. Nagtakip na nga rin ng ilong at tenga si Danny sa takot na baka pasukan din siya ng insekto. Makalipas ang 5 minuto, napansin ni Danny na parang kumalma na ulit ang mga insekto. Tumigil na rin ang pangingisay ni Nico. Pero nang tingnan niya si Mang Rolly, nakita niyang pati ilong ng matanda ay dumudugo na rin. Kaya naman inalalayan agad ni Danny si Mang Rolly. Isinandal niya yun sa pader. Hindi ko ginagawa ang pambabarang kapag sa mga ganitong sitwasyon lang. Kaya talaga ganito ang mangyayari sa akin. Nangihina. Ano pong gagawin ko para maibalik ang lakas ninyo? Kunin mo ang bag ko. Hanapin mo roon ang garapon na may takip na puti. Kailangan kong mainom yon. Nagmamadaling kinuha ni Danny ang garapon na yon. Agad din namang ininom ng albularyo ang laman ng garapon. Sa hindi maalamang dahilan, makalipas lang ng halos 10 minuto ay kapansin-pansin na bumalik na ang lakas ng matanda. Pero bagya pa rin tumutulo ang dugo nito mula sa ilong. Nakakaramdam pa rin ng kaunting pagkahilo. Nagawa kong ibalik ulit ang barang. Pero sa pagkakataong ito alam kong mapupuruhan na siya. Ang kailangan na lang nating gawin, malaman kung nasaan siya. Kumusta naman po ang kapatid ko? Kapag umimpis na ang mga bukol at kapag sumuka na ng kulay berde na may kasamang mga insekto, ibig sabihin pawala na ang barang sa kanya. Ibig sabihin, tumigil na ang mambabarang. Sige po, magpahinga po muna kayo. Ako na po ang bahala sa inyo. Huwag na, ayos naman ako. Ang alalahanin natin ay ang kapatid mo. Hindi tayo maaaring maging kampante dahil marunong ang mambabarang na kalaban natin. Tumangutango na lang si Danny. Sandali silang nagpahinga noon. Maya-maya lang muling nagkamalay si Nico. Oh, Tol, kumusta ang pakiramdam mo? Nakakahinga ka na ba na maayos? Kuya, nanaginip ako. Nagkatinginan si Danny at Mang Rolly. Nanaginip ka? Anong panaginip mo? May isang matanda. Nakakatakot ang boses niya. Sinasabi niya sa akin na mamamatay na raw ako. Na magbabayad daw ako sa lahat. Wala naman akong kasalanan sa kanya, kuya . Hindi ko siya kilala. Nico, nakita mo ba yung mukha niya? Hindi, kuya . Pero meron akong nakita sa kanyang peklat sa bandang leeg. Mahabang peklat. Mahabang peklat sa leeg? Teka lang . Nanlaki ang mata ni Danny nang mapagtanto ang isang bagay. Ayaw man niyang isipin yon pero yun lang talaga ang napasok sa kanyang utak. Napapalunok ng laway si Danny dahil sa kaba. Hindi siya makapaniwala na darating siya sa punto na ang taong yon ang paghihinalaan niya. Bakit? Danny, kilala mo na ba? Mang Rolly, parang kilala ko na . Kung ganun puntada kaagad natin ngayon. Ginising ni Danny ang babaeng si Gracia para ipabantay saglit si Nico. Buo na kasi ang loob ni Danny na puntahan ang kinaroroonan ng mambabarang. Pumayag naman si Gracia sa pabor na hinihingi niya. Kaya naman isinama na rin ni Danny ang matandang albularyo. Habang nasa biyahe ay magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Danny. Nangingibabaw ang kanyang kaba. Kahit kasi sigurado na siya sa kanyang hinala,
may parte pa rin ng kanyang utak ang nababahala. Dani, iho, sigurado ka ba sa hinala mo? Kasi kapag nagpunta tayo sa kinaroroonan na sinasabi mo, dapat sigurado. Anumang oras natin ay mahalaga. Hindi tayo pwedeng magsayang dahil pwede ring marangin ulit ang kapatid mo. Sigurado po ako. Nakapunta na ako sa kanila noon eh. Naalala ko, sa gilid ng bahay nila ay may mga batuhan at ilog. Naalala ko rin kung kaninong boses yung naririnig ko sa panaginip ko. Kaya hindi ako pwede magkamali. Eh di kung ganun eto na talaga ang pagkakataon natin. Halos nasa 2 oras ang kanilang binyahe. Kalaunan nakarating na rin sila sa Nueva Ecija. Tandang-tanda ni Danny ang daan kahit na 1 beses pa lang siyang pumunta roon. Kaya naman agad din nilang nahanap ang daan patungo sa sinasabing bahay. Pinarada ni Danny ang sasakyan sa gilid. Naririnig na kagad ni Danny ang agos ng tubig mula sa ilog. Natanaw na rin niya ang namumukod-tanging bahay na nakatirik doon. Huminga siya ng malalim. Tumango siya kay Mang Rolly at naglakad na rin sila. Tahimik na sa lugar. Tanging manok na lang ang maririnig na maingay. Magumaga na rin kasi nung mga sandaling yon. Paglapit nila sa bahay, kinatok agad ni Danny ang pintuan. Makailang ulit niyang ginawa yon. Maya-maya lang ay nagbukas na rin ang pintuan. Bumungad kay Danny ang biyenan niyang lalaki. Oh, Danny, bakit napasyal ka ng napakaaga? Anong meron? Bumuntong hininga muna si Danny. Alam niyang may alam si Dindo. Pero sa nakita niya, tila ba kumikilos lang ito ng parang wala lang. Tay, gusto ko po sanang makausap si nanay eh. Ay, nako, tulog pa siya. Tay, alam ko na po ang ginawa niya. Hindi niyo na po kailangan magpanggap. Ang gusto ko lang malaman kung bakit niyo yung ginawa. Nanlaki ang mata na matandang si Dindo. Pabalik-balik ang tingin nito kay Danny at kay Mang Rolly. Mas nilawakan ni Dindo ang pagkakabukas ng pinto. Biglang nawala ang ngiti nito at sumeryoso ang muka. Naroon siya. Nasa loob ng silid namin. Maraming salamat po. Pagpunta nila sa silid, naabutan nila si Regina na nakahiga sa kama. Namumula ang katawan nito. Pinagpapawisan ng buong katawan. At kung titingnan pa lang, mukha itong hinang-hina na. Danny. Ngumiti ang matandang babae sa kanya kahit mapungay ang mga mata. Lumapit naman doon si Danny pero huminto siya kaagad nang mapansin na may lumalabas na kulisap sa ilalim ng palda ng ginang. Mabuti naman at pumunta ka bago man lang ako mawala. Gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo. Sabihin niyo sa akin, kayo ba talaga ang bumarang sa kapatid ko? May lahi akong mambabarang, Danny. Ako ang nagmana ng kakayahan ng lola ko. At oo, ako ang bumarang sa kapatid mong si Nico. Pati na doon sa katrabaho ni Gracia na lalaki. Bakit? Bakit niyo yung ginawa? Ano ba kasalanan namin sa iyo? Wala kang kasalanan sa akin, Danny. At wala rin namang silang kasalanan sa akin. Pero ayaw ko sa mga manloloko. Bata pa lang ako ay namulat na ako sa mga panloloko, mga kabitan at agawan ng asawa. Binarang ko sila dahil ayaw ko sa mga taong manloloko. Seryoso ba kayo? Dahil lang sa ayaw nyo ng mga manloloko, papatay kayo ng tao? Mambabarang ka dahil sa ganun? Danny, magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. Para sa akin, mabigat na kasalanan ng panluloko. At sino naman kayo para ilagay nyo sa kamay nyo ang batas? Tama ka, hindi ako Diyos. Pero may kakayahan akong itama ang lahat. May kakayahan akong parusahan ng mga dapat parusahan. Teka, naguguluhan ako eh. Kung galit ka sa mga manloloko,
Bakit mo naman dinamay si Nico? Wala naman siya kinalaman. Tumawa lang ng mahina ang ginang bago nagsalita. Wala ka pala talagang alam kung ano ang ginagawa ng bunso mong kapatid. Bakit? Ano bang ibig niyong sabihin? Ang anak ko o ang asawa mo, palihim na may relasyon sa kapatid mong si Nico. Natawa pa si Danny sa kanyang narinig. Akala niya kasi ay gumagawa lang ng kwento ang matanda para maibalang ang kanilang usapan. Kalokohan. Anong pinagsasabi niyo? Si Nico? Kakabit kay Gracia? May insekto na ho ba sa ulo niyo? Danny, totoo ang sinasabi ng asawa ko. Napalingon si Danny sa pintuan nang naroon na pala ang matandang lalaki na biyenan. Noong gabing hindi siya nakasipot sa wedding anniversary niyo. Kaming dalawang mag-asawa ang umalam kung anong ginagawa ng anak namin. Sa katunayan, bago yung lalaking katrabaho niya, mas nauna naming nalaman na nakikipagkita siya kay Nico. Kinumpronta namin si Gracia pero sa halip na makinig, pinagbantaan niya pa kami. Kaya hindi kami nakapagsalita. Dahil doon napagdesisyonan namin na barangin ang mga lalaki niya. Nang sa ganun ay makaramdam naman siya ng sakit. Paano nyo naman nagawang pahirapan ang sarili nyong anak? Hindi namin siya tunay na anak. Anak siya ng kaibigan namin at alam niya yon. Isa pa, kahit kami ang tumatayong magulang niya, hindi kami papayag na humaba ang sungay niya. Mali ang ginagawa niya. Kaya dapat lang na pagdusahan niya ang mga kamalian niya. Napapailing na lang si Danny. Hindi siya makapaniwala sa mga nalalaman niya. Lalong-lalo na nang nalaman niya tungkol kay Nico. Malayong malayo ang pagkakakilala niya sa kapatid niya. Buong akala niya, sobrang tino ni Nico dahil wala man lang yon kabisyo-bisyo. Trabaho lang ang inaatupag. Ang hindi niya alam, tinatrabaho na rin pala ang kanyang asawang si Gracia. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo na lang ako. Bumalik na sa akin ang barang na ginawa ko sa kapatid mo. Anumang oras ay mawawala na ako. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko dahil yun ang tingin ko na tama. Danny, sarili mo lang ang makapagsasabi sa iyo ng totoo. Umuwi ka. Kausapin mo silang dalawa at masasagot ang mga tanong mo sa isipan mo. Umubo-ubo ng malakas si Regina. Napatras si Danny at Mang Rolly. Bawat buga kasi ni Regina ay may lumalabas ng kulisap. Ikaw ba ang albularyong gumawa nito sa akin? Magaling ka. Pero maraming salamat dahil sa wakas mapuputol ko na rin ang sumpa ng pagiging mambabarang. Napasigaw si Regina nang maglabasan pa ang mga kulisap. Nagliliparan na yun sa silid. Bago lumabas si Danny at Mang Rolly, nakita niya pa si Danny na nanatiling nakatayo ang biyenan niyang si Dindo sa gilid ni Regina. May luhang pumapatak sa mga mata nito. Danny, patawarin mo ako. Isinarado na ni Dindo ang pinto. At sa mga sumunod na sandali, narinig na lang nilang nagsisisigaw na ang ginang. Sinyalis yun na lahat ng insektong nasa loob ng katawan niya ay sabay-sabay nang lumalabas. Noong mga sandaling yun, nawala ang galit ni Danny. Nakaramdam siya ng awa para sa mag-asawang Dindo at Regina. Pero ang iniisip na lamang ni Danny, yun ang kapalit ng mga ginawa ng kanyang biyena na babae. Hindi na nakalabas ng silid si Dindo ngunit nagpaalam na rin sila. Tahimik lang na pinaandar ni Danny ang sasakyan. Nabibigla pa rin siya sa mga nangyayari.
Hindi niya inaasahan na hahantong sa ganoon ang lahat. Pagka-uwi nila ng bahay, naabutan nila si Gracia na inaasikaso si Nico. Kaswal lang na kumilo si Danny. Hindi na muna niya sinabi ang nalalaman niya tungkol sa dalawa. Sa halip, binalita niya kagad na wala na ang mambabarang. Ligtas ka na, Nico. Patay na mambabarang. Sumilay ang ngiti sa mukha ng binata. Gusto sana niyang yumakap kay Danny, ngunit hindi ito nakatayo ng maayos. Maraming salamat, kuya. Hindi ako makapaniwala na tinulungan ko ang taong umiipot sa ulo ko. Nawala ang ngiti sa mukha ng binatang si Nico. Nabigla rin si Gracia na naroon din. Nagkatinginan ng dalawa. Tila nangangapa sila sa nais tumbukin ni Danny. At tawagan ko si Rico mamaya. Ipapakuha na kita. Doon ka na sa bahay mo magpahinga. Teka, kuya, anong problema? Galit ka ba sa akin? Oo, galit ako sa mga manluloko. Tumayo si Danny. Malis ka na rito mamaya, bago ko pa makalimutan na kapatid kita. At ikaw, Gracia, sumama ka na kung gusto mo. Total, mahilig ka naman yata sa mga mas bata sa iyo eh. Ano bang sinasabi mo? Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Sinabi na sa akin ng parents mo. Grabe. Kakaiba ka, Gracia. Sobrang kakaiba. Ang kati mo. Sa sobrang kati mo, malapit ka nang maging buni. Magpapaliwanag ako, hindi na. Pagod na ako. Gusto ko na lang magpahinga. Lumabas na lamang ng silid na yon si Danny. Sumunod naman sa kanya si Mang Rolly. Sumakay ng sasakyan si Danny. Nabigla pa ang lalaki nang bigla ring sumakay ang albularyo. Bakit to kayo sumakay? Magpahinga na muna kayo. Hindi. Sasamahan kita. Baka kasi mag-inom ka eh. Natawa na lamang si Danny. Pinaandar ni Danny ang kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Basta pinatatakbo niya lamang ang sasakyan. Ang nais niya lang ay magpakalayo-layo. Makalipas ang 5 araw, gumaling na ng tuluyan si Nico. Pero hindi na ito kinakausap pa ni Danny. Pinagbawalan na siya ni Danny na pumunta sa kanilang bahay. Para na rin makaiwas si Danny sa gulo. Dahil sa tuwing nakikita niya si Nico, naaalala niya kung papaano siya nito tinraidor. Abala si Danny at Mang Rolly noong Lunes ng hapon. Inaasikaso kasi nila ang babaeng si Gracia na ilang araw nang nakaiga sa kama. Si Gracia ang huling binarang ng ginang na si Regina bago mabarang naman ni Mang Rolly. Ganun pa man, hindi na ganoon kalakas ang pagkakabarang kay Gracia. Ang sabi nga ni Mang Rolly, nangibabaw pa rin ang pagiging ina ni Regina kaya hindi malala ang pagkakabarang nito kay Gracia. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ako tinutulungan? Hayaan mo na lang ako mamatay. Tutal, malandi ako. Maruming babae. Marami akong ginawang kasalanan sa iyo. Hayaan mo na lang ako mawala. Hindi ako Diyos para diktahan ka kung kailan ka pwedeng mamatay. Ginagawa ko ito kasi ito ang sa tingin kong tama. Pakiramdam ko, ito ang gusto mangyari ng Diyos eh. Kaya manahimik ka dyan. Iha, gusto ka niyang bigyan ng pagkakataon na mabuhay. Kaya sana ayusin mo na ang lahat ng sinira mo. Oh, eto na. Sisimulan ko na. Huwag kang malikot ha. Kasi mabubulabog ang mga insekto sa mga bukol mo. Kaya kumalma ka lang. Akong bahala. Naiyak na lamang si Gracia.
Hindi nito inakala na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, magagawa pa rin siyang tulungan ng dati niyang asawa, ang dating lalaking una niya namang minahal. Sobrang panghihinayang ang naramdaman ni Gracia. Patid niya na sa kanyang ginawa, marami na ang hindi na maibabalik sa dati. Gumaling si Gracia mula sa barang. Nagkapeklat man sa iba't ibang parte ng katawan pero nakabangon itong muli. Nagawang patawarin ni Danny si Gracia at Nico. Maging si Danny ay hindi rin alam kung paano niyang nagawang magpatawad. Ang alam niya lang, ayaw niyang mabuhay ng may dinadalang bigat. Hindi na sila nagkabalikan pang muli ni Gracia. Nanatili na lang silang magkakilala at namuhay na ng sari-sarili nilang mga buhay. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.